Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na kuugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:05 sa hapon. Babaya ko at mga istorya, handom, pagpanghangkat, kag kadalagan. Mga istorya sa mga babayi nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babayi nga baganihan sa ila tagsa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw, kag mga babayi nga ang istorya sang pagpangabuhi pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babayi Ka. Kada Martes humalin alauna tubtob 2:00 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga magahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babayi Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Babaya ko at may silbi sa lipunan di paapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon, sanay, hirap o kalusog ng taglay. Makikipaglaban sa karahasan, isang matutong galian. Babaya ko may panindigan, di matitinig kailan pa man. Babaya ko na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya kong sinuwan ako. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, sinuwan ako. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Babaya ko, Adlaw kada sa buong mga biyan sang Martes, Mayo 20 tuig 2025. ang dulot ay pagunlad sa kababaeng Sa kamainit nga hapon sa aton nga tanan, especially no sa mga kauturan nato, may naka-tune in na sa 585 AM. Kag sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Ibigan di matitinig kailan pa man. Babaya ko na may Adlaw kita sa buong mga biyan sang Martes, basta Martes gani, kita mag-oop na diri sa pagpangalagad sa programa, Babayi Ka. sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, sinuwan ako. Sa kinaandan mga biyan ako ang inyong alawag, Marian Grace Ereniata. Ang mag-oop na kita tutubla una 55 sa buong hapon. Agud pamatian naman no ang isa ka istorya Palaban ang hamon ng sang isa ka babae. may kapal sa'yo inananay. I'm sure mga biyano nakita inyo dira sa aton nga Facebook post no nga ang aton nga guest subong nga Martes, but for those siya nga wala sang internet connection no aton mga abyan nga makaupod later on sa aton nga pagpangalagad, ginatawag ni siya mga abyan nga asender. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya. Kita ginatawag no nga asyendera, tag-iya sa nga asyenda. Si Mamia manami kay asender. And I'm sure mga abyan no nakita na ninyo ang iya nga produkto no, especially sa mga kinahiwat naton nga kadiwa Pusong totoo, ng Pangulo sinuwan ako. o sa mga nanuhay-tuhay naton no nga livelihood fair. Sigawan, sinuwan ako. Sa ini si Ma'am no sa nagatanyag sa iyang nga produkto nga asin. Sinuwan ako. By the way, mga abyan, no, last week, wala kita naka-off the night diri sa aton nga pagpangalagad sa programa Babayi Ka. Because that is a day after, no, sa ginihiwat naton nga 2025 midterm elections. So, para kita sang assignment, no, sa probinsya sang Capiz. That's why nga sa mga kauturan naton, na nagahulat-hulat last week, no, sang aton nga episode.
Don't you worry mga abyan, bangod subong Sa lipunan di pa May 20. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga Sabat ko ang inyong Martes nga hapon. Sana hirap ang kalusugan taglay, makikipaglaban sa karahasan, kapag matungtong Speaking mga abyan no, of elections, grabe no, diri sa aton sa Iloilo City, bayan ko na may karapatan, may kakayahan, in-elect mga abyan no, pusong elected sa mga bag-o nato no. Tatlo mga abyan kamataas nga posesyon sa Iloilo City. si Mga babayi. Unahon naton mga abyan Harry elected bilang representante sa Lone District of Iloilo. babayan ko kayang pamunuan, magdesisyon para Si sa Congresswoman Jam Jam or Julian Jam Jam Baron. sa kababaeng ipatutupad Samtang mga abyan no, napilian naton bilang bag-o nga alkalde ng media sa si Mama Raisa Chu Treñas buong sambayanan, o babayan si Ma'am Raisa Treñas Chu. kasi matitidag kailan pa man, babayan ko Ang aton mga abyan no, nga newly elected Vice Mayor sa syudad sang Iloilo. kayang kaya Ang ko anay mga abyan no, konsehala man sa syudad sang Iloilo. ang mundo'y pasigawan. And now mga abyan Vice Mayor-elect Lady Julie Gray, sa kanya kilala no, sa tawag nga Love Love Baron. Ang mga abyan no, nga eleksyon no, nagapakita nga Kung may kapasayo, women can also lead. pinanuman ang malaki. Kung sila walang That were the days mga abyan no, nga ang mga babae wala na hatagan no, or wala sa nga oportunidad no, nga magapanguna sa ilang nga komunidad. kailan pa man, babayan ko That's why mga abyan no, kita no, isa kita sa mga malakas ang loob, puso sadyahan gid no, kay ti tatlo ka mataas nga opisyal kay posisyon diri no sa aton sa Iloilo City babayan ko, agapangunahan sang mga babae. babayan ko, By the way mga abyan, ang aton nga programa no, kakayahan, babae ka sa mga first time nakapamati no sa aton nga programa. Nakita mga abyan no, limited sa paghatag no sa nga sigawan, tingog sa kababaihan na nangin madinalagon sa ilatag sa ka-film, kundi nagahatag man kita mga abyan o kung maghahatag man kita no sang tingog sa mga lalaki, mga miyembro sang LGBT IQA plus community. At syempre no, sa mga nagasakdag sang kinamatarong sang kababaihan ang nagasuporta sang gender equality. And this Tuesday mga abyan no, I'm so excited nga ipakilala later on sa inyo ang aton nga makaupod babayan ko at may silbi. makapamati kita no sa iya matahom nga istorya. Sulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Side Aton mga abyan nga guest no, kapila na ini ma-feature sugal taglay, sa makikipaglaban. local o kon na national media man Tungtong gali, bangod no sang iyang may panindigan ni inubrahan especially no sa iyang community sa pag-revive no sa salt industry or budbud salt industry sa banwa sang Miag-a. kayang kaya ko, sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pasigawan. Sinuwan ako. Pero mga abyan nabitinon da kamo anay no before ko ipakilala pagid no or before ko maghatag no sang clue Son para sa karamihan, mekanismong kung sino ang aton nga guest later ba on. iyong ipatutupad. This time mga abyan magakuha kita anay no sa pinaka latest naton nga weather update kaupoy man lang aton nga pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong pinakalinya mga abyan si Ma'am Lenore Silvestre sa pag-asa Iloilo. Ma'am Lenore, good afternoon. Good afternoon, man po tanan. Amay ning aton latest weather update para sa subong nga adlaw. Tuesday, May 20, 2025. As of 8 a.m. pag ng ata, ang dinamonitor natin nga LPA para sa may kalayoon 480 km west southwest of Puerto Princesa City, Palawan. So, ang manin siyang LPA is embedded along the Intertropical Convergence Zone or ICC na nag-affect naman sa Mindanao, Pagkalawan.
And Israelis naman nag-practice na bilang na bahit mag-motor. Diri naman sa Western Visayas, naka-experience ka na ng magulupag umon, tugtog magkatumon sa langitan, kung may mga scattered na pag-ulan sa mga latos pa nag-o-off sila ng ice. Mahina, tugtog makasara naman ang hangin natin diri sa Western Visayas. Mamagahalin sa direksyon amihan na sidlangan, tugtog na sidlangan, mamagadalasang makanay, tugtog makasara ng pagpadog ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally 27 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla pag ng 5:27 a.m. pag magkatuna din 6:06 p.m. karon sa hapon. Pag ang ating forecasted maximum heat index are as may 42 degrees Celsius. So kamay ning ating latest weather update, kalibiris may Iloilo Doppler radar station. Ako si Russell Dr. Mudapot. Salamat. Ma'am Lenore, ining low pressure area nga atong ginabantayan yara bala sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Yes, ma'am. Araman sa sila sa aton nga Philippine Area of Responsibility and unlikely man siya nga ma-develop as tropical depression. Pero ma'am, ining LPA, nag-aapekto bala sa weather naton diri sa Western Visayas or sa Iloilo? Ang ating nga weather system nga nag-affect sa diri sa Western Visayas, ma'am, is ITCC or Intertropical Convergence Zone. So ang reason, Ma'am Lenore, no, sang sining kung isa nga pag-ulan-ulan kung hapon, no, kung gabi-ihon diri sa aton sa Iloilo City, ano ang rason sini Ma'am Kitty hindi makita affected or directly affected sa sining nga LPA? Localized thunderstorms, ma'am. So, frequent na natin ni siya nga ma-experience kan. So, kung akong kung may init, tapos makabot naman sa hapon or gabi sa inulan. And you've mentioned, Ma'am Lenore, 42 degrees Celsius, nalabot na bala naton ining maximum heat index naton subong nga Martes? Actually, ma'am, nalapawan naman natin ang atong 42 degrees Celsius. So, nakarecord kita from 43 degrees Celsius sabi ng alas 2:05 alauna. So, I believe kahapon na Ma'am Lenore, no, same man ini ang aton nga projected, yara lang sa 42 degrees Celsius, but ang actual naton nga recorded nga maximum heat index 43 degrees Celsius, and same also today 43 degrees Celsius ang aton nga na record. Yes, ma'am. Lastly na lang siguro, Ma'am Lenore, no, ang imong panugyan sa aton man nga mga tagpalamati. Stay hydrated lang, mag-inom sa mga damot na tubig, magdalataw tayo, hindi sa magwa, para protection sa inyo at sa ulan. Then, magsuksok sa mga light colored clothing, limitahan ang mga outdoor activities. Okay. With this, Ma'am Lenore, madamagin nga salamat at saliwat maayong hapon sa imo. Mayong hapon lang, ma'am. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. And there you have it, mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre, ang aton nga water observer sa Pag-asa, Iloilo. So, miara kita low pressure area, no, sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero as mentioned by Ma'am Lenore, no, ini direkta or wala ini direkta nga nag-aapekto, no, sa aton nga weather diri man sa Western Visayas or sa Iloilo. Ang reason, mga abyan, no, nga nagaulan diri sa aton kagabi or kahapon, nag-ulan diri sa aton sa Iloilo City. Tungod man sa nga localized thunderstorm. And for our heat index or maximum heat index, 42 degrees Celsius ang aton nga projected, no, for today. However, no, ang aton nga na record kay ina alas 12 kag alauna sa hapon. Yara mga biyan sa 43 degrees Celsius. Punuan magdesisyon para sa karamihan. Dahil sa mga kauturan natin, no, nga mga wala sang importante trabaho outside of your home. It's better, no, nga magpabilin anay sa inyong balay, no, kagahulaton nga ti mag okay, no, ang aton nga weather, hindi na mainit sa gwa na ang nung aton man nga mabatsyagan kay ti subong mga abyan no nga tion, no, gamay lang nga init, no, nagalain ang aton nga pamatsya, especially for those, no, nga mga kauturan natin hindi na daan manami man ang ilang nga pamatsya. Ipaglaban
Sugod nga malikawan natin mga abyan no, ang heat stroke or heat-related illnesses. Pabiligin no sa inyo nga paniman. Oras mga abyan sa Radyo Pilipinas, launa 20 sa hapon. Mga abyan, I'm so excited nga ipagdala sa inyo ang aton nga guest subong nga hapon. Wala iwan mga abyan kundi ang aton nga sendera gikan sa Banwasang Miagaw, Iloilo. Dagdag iya ini siya mga abyan sang Dipon Artisanal Salt Manufacturing. Nagnamit naton ini siya mga abyan no, sa ginhiwa nga kadiwa ng Pangulo. Iyong ipatutupad sa usapin. Nga livelihood fair no nga gintanyag no during our solid job fair sa kamo diri sa Iloilo City. Nakita naton mga abyan sa iya no, very enthusiastic idya si ma'am. Mamangkot naton kung pwede maka-interview ba o wala kaya nagpamaliwan ang aton nga guest subong nga hapon. Mga abyan, makaupo naton sa dili ng madugay si Ma'am Lorly Noblezada. Tukibon naton mga abyan no, ang pagpanikasog sang aton nga sendera. Paano ba lang mga abyan no, pinaagi sa iya liwat nga ginbuhi ang budbud sea salt industry dira sa Banwasang Miagaw. And for those no nga mga curious no, paano ba lagi na ubra ang asin? Mga abyan no, pamangkoto naton ina later on sa aton nga guest. Kaya syempre no, hibaloon taman mga abyan ang advocacy sang aton man nga special guest bilang isa ka empowered woman. Sa last time ko mga abyan no nga istorya sa iya gipahayag niya kalabanan no sa mga workers, mga babae. So maabala no nga ang mga babae. So hibaloon naton mga abyan later on ang sabat sang aton nga guest. Maga-take lang kita sang short break and then makaupo na naton si Ma'am Lorly Noblezada. Mga abyan, magabalik ang programa, Babay Ka. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas naguhugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, launa 23 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Babay Ka, kalakong inyong alagad, Marian Grace Eranyata. Mga abyan, as mentioned earlier, ang aton nga makaupod sa nga hapon sa pagpangalagad sa programa Babay Ka, ang aton nga sendera mangikan sa Banwasang Miagaw. Nag-iya mga abyan no, sa Dipol Artisanal Salt Manufacturing. Mga abyan no, yari na sa aton nga Zoom, aton nga dinabig nga bisita, si Ma'am Lorly Noblezada. Ma'am Lorly, good afternoon sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ma'am Lorly, ma-request lang kami guro to turn on sa imo nga microphone. Yes, good Yun. afternoon with our Lord Jesus Christ. Magandang buhay po sa ating lahat. Ang nalipay gid ako ma'am nga naimbitahan ninyo ako tulad nga hapon digya sa Babay Ka sa Radyo Pilipinas Iloilo with Ma'am Marian. Yes. It's a privilege kid ma'am kag I am really happy kag blessed kid ma'am. Yes. After pila ka weeks, Mama Lorly, no, nga pag-reschedule mo ang aton nga pag-updanay diri sa Babay Ka. Finally, today, subong no, May 20, makaupod ka na mo diri no, sa programa Babay Ka. Sige, Ma'am Lorly, una sa tanan, no, pwede mo pala ma-introduce anay ang imo kaugalingon. Dagadiin pala si Ma'am Lorly dira sa
ban mo sa nga miyag-aw no kag ano na ikaw kadugay no nga bilang isa man ka asendera. Okay, ma'am. Bali, ako si Lorly Paguntala Noblisada, 49 years old, taga Barangay Mambatad, Miag-aw, Iloilo. Isa ka registered social worker, nga kung sa diin ginatagan ako sang kay gayunan, ma'am, nga 8 na kabilog ang amon kabataan, nga nagbalik ako eskwela paagi sa bulig sang mga madre sang Daughters of Charity dira sa Kolehiyo del Sagrado Corazon de Jesus, ma'am. So bali bilang isa ka registered social worker, wala ko yan nagubra sa opisina. Yes. Kay madamo ang ako niya kabataan. At the same time, mga 12 years ago, sang wala pa ko nagbalik eskwela, nag-organize kami sa mga loving mothers, mga elderly diri sa Mambatad, nga kung sa diin, ang amon katuyuan tani gitman, nga ibalik namon bala ang pang-asin. Kay amo ina ang palangabuhian sang mga tigulang diri sa Mambatad sang una. Ugaling, tungod nga ang UP Visayas, may ara na sila bala nga project diri sa ila dati nga area, so wala kami na approve. So it is a blessing gid ma'am nga sang pag-graduate ko sang 2017 and then 2018 nga nakapasar ako bilang isa ka registered social worker. Ginpatawag ako sang UP Visayas paagi kay Ma'am Bebo Trevelio nga siya na balang in charge sa site sang university nga kung sa diin ginabala niya ko nga Lord, ang proposal mo ari pabala. Sili niya sa akong luyag mo pabala nga mag-asin. So sa isip ko, ang talagsalang na ang UP Visayas nagahatag, naga-offer sang ilang nga property nga gamiton bala sang community based para sa livelihood. Yes. So wala gid ako nagpangduha-duha ma'am nga i-grab atong oportunidad. Tungod nga nakita ko gid nga may kasanagan gid nga maabot sa ulihi nga inadlaw. Pero of course yara bala ang challenges nga una-una ang akon nga bana. Kaya ang akon bana isa ka pamilya sang mga manug-asin. 4th generation sila nga nag-aasin. Nga siling nga sa akon, kabudlay-budlay ginasang pangasin. Amo na gani, nga nag-contact kami ya, siling niya. Di ang bago, just bear with me bilang asawa mo. Just bear with me, siling ko sa akon nga bana. Upod ang kabataan ko nga, tungod din approve kita sang UP, why is it nga i-grab natin dyan nga oportunidad kag ipakita ang ako naman, ipakita sa buong mundo nga ang aton nga budbud nga asin sa Miag-aw, may ari kita na diri na. Tapos gusto ko man bala ipakita sa nga tion nga bilang isa ka registered social worker nga abi ang mga registered social worker may advocacy for culture, advocacy sa mga livelihood nga subong sini community based. Kay ako bay ma'am ang ako niya nga persona hindi pang opisina, kaya wala ko yan nag-lipstick, kaya wala ko yan nag-high heel. Okay. Kaya mo na nga, dira nag-umpisa, ma'am, nga ang akong kabataan, upod ang akong pamilya, kag sa approval sang UP Visayas through Coach Line 5023, kay Ma'am Maylin Liged, ma'am. So, amo na, nag-umpisa kami dira, kag kay Ma'am Bebo Trevelio, abi nga siya ang nag-justify, nga pwede ang amo na nga area, butangan sang asinan. Sa Subong, ika-7 years na namon nga nag-aasin. Pero nag-agigig kami sa mga 3 to 4 years na challenges kay kabudlay ba lamang kay ang amon nga mga equipments dati nga ginagamit. Ang bayong. Kay di ang budbud nga asin nga lisang Miag-aw, of course, nag-umpisa gid ni sang 1823. So naging dying industry na sa mga year 2000 tungod sang climate change nga na shorten ang shoreline bala ma'am. Yes. Bali ginakaon na sang balod ang shoreline. So napakalaga ka diyan sa budbud nga asin sa Miag-aw ang shoreline. Yes. Kay ang balas ma'am, amo na bali ang ginagamit namon sa pag-filter. Bali ang balas nga na, bali sa amon nga proseso, ang balas nga na ginalimpyuhan sa sulod sang 3 ka bulan. Nga ginakuha ang mga bato, ang mga driftwoods, ang ang rorok bala nga nila nga ginadala sang mga baha. Yes. So ginalimpyo namon and then butangan sang fencing. After sina, mag-aumpisa na kami nga bunyagan ina nga balas o sugkayan.
sa sulod sang 7 ka adlaw. And then, sang una ang ginagamit nila bayong. So, bilang babae, nabudlayan ko yung nga agit nga ang mga lalaki magbayong-bayong. So, dito naguwa ang akon balang kagalimang mga babae. We have these innovative gifts nga daw nagapahito. Gid bala kita yung nga ang maamugit sini. Si kung budlay ini, wala sang mapos. Nga makadto kita sa wala kung pwede man lang mapatuo. Daw mo bala sinamam. So, dira ako naka-innovate nga imbis nga magbayong, so nagamit na kami isang electric motor pump nga may hose. So bali, napagaan ang amo niya obra, ma'am. Unlike ito nga nagabayong, nga nagamatter man bala sa health sa mga kalalakihan. Kaya ang mga lalaki, no, mga 3 hours, syempre lubog sila sa dagat, magdalas ang bayong. And then ang karadlawan, kaya ang mga lalaki, they are always wet. Nga sa health na nila, nagkakaroon bla sanda ka biring, nagabiring sanda, naga-muscle cramp, tingad nga, nagapabasa sa tubig, nga amusin na. So maayos sa amon, nag-innovate na kami nga electric motor pump, kag mayo, so napagaan ang trabaho, pwede ka nga babae, pwede man ang imo kabataan. Yes. Ma'am Lorly, curious ako no sa pangalan sang Dipol. Bali, pangalan ini siya nga gamit pa sang imo o sang pamilya sang imo nga bana or ikaw mismo ni ang nag-isip? Ako sigid ma'am ang nag-porsige nga Dipol ang pangalan. Ano ini sa kay Saint Vincent de Paul. Yes. Kay bali ang Vincentian father, of course, upod na sila sa mga Daughters of Charity. Ang upod na sila nga nagabulig bala nga mag-scholar sa mga kabataan nga maka-eskwela. So dira ako na inganyo bala sa Vincentian spirituality nga ginkuha yaman sa gospel nga silinya, a man must live with the sweat of his brow and with the strength of his heart. Bigyan daw mapakita ang dignidad katawo kung nagapabala siya Isilin ko ay maayo ini. Kay ko nag-aasin ka bala. Yes, Kay ka mo nagapanamit. Kay nagabalas ka. Yun. So, ma'am, sang nga time nga ginabala ni mong husband ni mo no nga i-revive ni mo nino ang negosyo man sa una sang ilang nga pamilya. So, gin-discourage naman bala ikaw no kiti hambaga ni mo no balaan sang imo ba na kung ano ang kabudlay sang pag-ubra or paghimo sang asin. Oo, ma'am, gin-discourage sagid ako nga sila nga di nga, pa nga nag-eskwela ka sa kolehiyo, pa nag-eskwela, dahil mang asin ka lang. Pero, din ang akon, bala mga nga pasyon nga, gusto ko bala ipakita, bala kay ang asina na diri sa miyag, nga budbud nga na, bali naging dying na Ang ginakadto lang sang mga turista diri sa miyag, ang hablon, ang amon, abi nga simbahan nga World Heritage, pero ang asin, nalipatan na. Kaya para sa ako, ang asin, napaka-importante kay diba no, to be the salt of the earth. Ang asin is to preserve. Tapos ang asin, nagbibigay lasa sa bawat pagkainan. Nga kung may asin, may lasa ang pagkainan, so si tatay mo makuon niya, bakalan na mo to kakong. Kaya tinamit ang pagkaon. Pero kung wala asin, di ba? Lasay. Hindi masaya ang pamilya. Yes. Pero ma'am, sa nga abala nag-pursue man ikaw, no? Nga nag-eskwela or nga anangin isa man ikaw ka social worker, no? Ano ang tinutuyo mo that time? Ay, kay bali ma'am, nag-volunteer ako bala sa St. Louis de Marilac School of Niagaw. Ano man na, ang sister school man sa Colegio del Sagrado Corazon de Jesus. Bali, nag-volunteer ako for 10 to 12 years sa ilang community extension services. Okay. So, siling nila sa akon, ay wala ka gali isang nakuha nga regular nga honorarium. So, ano ang gusto mo, Lorly? Kwarta o magbalik ka eskwela? So, pag siling nga eskwela, kuya ma'am, kay para sa akon, maskin nga damo ng akon kabataan, ang edukasyon, wala yan nagapanos, ma'am. Yes. Pariyo wala nga nabatangan mo kasi ma-preserve sa gyapon ng edukasyon. Kag kung edukada ako, ma'am, kung ano ang ako na ibaluan, hindi na makawat sa akon. Pero kung kwarta lang gidya, ma'am, so isa ka bulan, wala na ang kwarta nga yasan nila sa akon. Pero kay edukasyon ang ginpili ko, ma'am, so nag-ibagid ang amon nga pangabuhi, ma'am Yes. Maskin damo kuya bata, so nag-iba nga amon nga pangabuhi. Subong 4 na sila nakagraduate sa siyam namon kakabataan. Ma'am Lorly, paano nakabulig ni no aside sa pagpa-eskwela sang imo kabataan ining inyo nga negosyo ang budbud asin?
ang una-una, ma'am, of course, no, nakabuligid, ma'am, sa pagpa-eskwela sa amon mga kabataan, kay mga high class, daan ang anda mga kurso, ang criminology, ang marine, nautical, social work. So, daw ka high class, kikang anda nga ginapili nga kurso. Pero okay, kita na kay ti paagi sa pag-asin, amat-amat naman nga napahimutasan, nga napa-eskwela ang amon nga kabataan. At the same time, ma'am, amuragani may mga worker rin kami nga mga kababaihan nga kung sa diin, kahit pa paano, little by little, na iba man bala ang anda mga itsura, ang anda nga mindset, daw nagiging empowered woman, man sanda bala, ma'am, nga dapat gali bilang asawa, hindi lang kuon nga babayi ka lang, nga dira ka lang din sa imo nga puluyan, kundi bilang babayi, may mahimo gid kita. Kag nakakaiba, ma'am, kung nagabulig ka bala, nagatimbang ka sa imo nga bana, kay it makes you more beautiful, it makes you more beautiful, kag it makes you more happy. Yes. Kung amo na. Yes. Ma'am Merly, sige, padayon Kag subong gali, ma'am, kag subong gali no, amo nga very happy kita ko, ma'am, kay ang isa na sang mga goal ko gid man nga sinin ko ang proseso sinibala sang budbud at sinsang nyagaw. Bali ano lang ini orally nga ginpasa sang mga lulo, asa sa mga tatay, asa sa kabataan sa apo. So very happy kita ko kay ara na subong nga nagakadto ang mga university diri sa Asinan. Of course, ara ang UP Visayas, si ISAC University, si West Visayas, si CPU, nagakadto na sila diri mga kapis, amo na no. So ara ng akademya lang nga makabulig sa amon. So may ara si West Visayas State University, may ara sila ginobra nga coloring book nga dira na ang process ang asin. So amo man ang isa ko ka goal nga balko tani sa prakadlaw, may mabulig sa amon bala nga mapakilala pagid sa mga urihing tubo, sa mga next generation, ang mga amo sini nga klase nga kultura naton. Kag subong paagi sa DTI, ma'am, DTI Kapis, ara kami sa may Pilar Kapis nga nag-organize ang community and then nagatudlo sa ila paano mag-asin. So amo man ang ako nga ambal ko bilang isa ka social worker, di okay gid na yagali nga ang bilog nga karagatan sa Pilipinas, no, nga buligan sang gobyerno bala nga i-organize ang amo ning mga community and then it teach them how to make salt. Para nga kay ang aton bay, ma'am, ang amon nga ginagamit nga materialis dira man lang, wala man naton ginabakal sa Malaysia o sa Japan, di ba? Kay nagabulig pa, ma'am, kay kung naga-asin ka gali, nag-aara ang green economic development mo, nga naga-zero waste management, kag naga-regular coastal clean up. So nagabulig gid siya, ma'am. Yes. Ma'am, antis kamo no naga-decide no nga padayuno nimo ini nga pag-asino, ano ang source of livelihood ninyo nga mag-asawa sang una? Okay, bali ang ako nasawa, ma'am, naka-employ man dira sa UP. Pero tungod niya wala yabla na graduate ng amo na nga posisyon. So ang iya nga salary ano lang gid ang daw kasarangan lang bala. So hindi makatrespasser sa amon. So bali ako bilang asawa kay nakita ko nga amo lang ragali ang financial capacity bla sang akon bana. So dira na dira nagwa bala ang akon nga pagka-empowered woman nga ay ano ni man mapatay ko sini kung magulang ako sini na experience so gid bala nga tungod nga hindi ano ni gani hindi okay ang financial capacity yang gina sa pamilya. So dira nagwa bala ang akon nga women pagka ang empowered woman nga dapat may mahimo gid ako nga siling ko kung 5 lang ka kilometro ang masarangan sang bana ko, ako masugpon sang 5 para nga may naman ang kinanana naman sa silid ka panimalay. So dito nag-start nga ang naging raketera ako nga damo na obra ko naga-sideline ka man magugas pinggan. Nag-intra man ako sa Coast Guard Auxiliary. Amo na naga-traffic man kung gisa. Dahil namura mangingisda man kami nga nagapangisda kami nga duwa dayon ako lang man ang galibog sang isda. Amo na ang amo nga obra naga-pray for the dead. Naga-pray for the dead amo na mga sideline bala nga para nga mahitso bala naman ang kinanlanan naman sa silid ka panimalay. Pero
ang nakaka-amaze ka natin, ma'am, sa being empowered woman nga ano bala nga you bear one another. Sa akin experience nga bilang mag-asawa, we bear one another nga hindi ko nga ako tanan ka dyan nag-anura, mo tilabot, pero hindi gali dapat ang rigyanan ang rigyan ang bana mo, ginaistoryahan naman niya. Tay kung ginahimo ko dyan, not necessarily nga ginaput down tikaw. Ginahimo ko dyan, tay pariyo balang kabaruto. Kung ikaw lang ang mag-aot, buhay kita makaabot sa atin nga aragtunan. Pero kung darwa kita nga nag-aot, di ba, ang saya, mabilis. Yes. And it is good to know, ma'am, no, nga ti ka mo nga mag-asawa, no, nag-istoryahanay, nag-buligay, no, para nga ti mahatag, no, ma-provide ang kinahanglanon sa inyo pamilya, kag syempre, no, sa inyo man nga kabataan. Ma'am Lorly, if you don't mind, no, pila na ikaw, ma'am Lorly, no, pila na ang edad ni mo, ma'am? Bali subong 49 years old ako, ma'am. Balik ang naman, akin ang with consent. 19 years old akin nga naman. Kaya ang bana ko bala 10 years ang amon nga gap. So dahil nga napasubo na ko sa, pero ano na ko dati third year college na ko sa West Visayas, man. So despite this age, no, do ka lively kay ma'am, do ka pagsik kay ma'am Lorly. Anong sekreto ni mo nga pagsik ikaw, ma'am Lorly? Okay, ang sikreto ko mami amo gida ang bilang babae gali nga dapat rigyan ang atin nga prayer life bala ma'am. Nga you always run at the foot of the altar no nga tikinanlan din natin ang Holy Spirit nga amura ang nagagiya sa tagtatag sa ilabi na gid sa babae kay ti ang mga kababaihan is very vulnerable mo. Nga example, there are times gali ma'am nga nag-test da kami nga nag-massage. So nag-massage man ako, reflexology ang akin nga expertise. So diraing nga kung wala kaya sa mahal nga Diyos, walang Espiritu Santo. So sa imo nga sa amon abi nga sitwasyon, pwede ka nga magkagat mala sa mga temptasyon. Nga example ako ba no, di ba daw boyish type ako. Daw lakinon ako no. Di ara kung kaisa nga may mga client ako nga Ma'am Lorly, type ka bala na ako, amo na ano. So, ang isip ko so pwede man nga buhaton ko siya nga mamasang. Pero what I mean to say nga, ang immoral na, not moral. So, paano ako maging empowered woman? So, dapat bilang empowered woman ako, yara gid nakasandigid ang mahal nga Diyos, nga yara ang moralidad gid ya, ma'am. Kay kung ara ang moralidad galiya, you will be a successful, you will be happy, kag gina-enjoy mo gid ang life, ma'am. Yes. Pero kung ara ang mga pagpakasala, so maging ma-complicated ang pamilya, ma'am. Yes. So nga kung nga sikreto amo na inga to pray always at the foot of the altar, kag manawag kag gid isang para sa amon siyam na amon bata, di ba? Di ko nura ko pangayo sang bulig sa mahal nga Dios nga amo na gani permi ginabutang ko nga Yahweh El Shaddai, my God more than enough. Di kung wala ko nagapanawag, so subong guro, lusyang na kuya. Kag hindi kami kapatapos sa amo nga kabataan. Pero yara ang power sa mahal nga Diyos nga amo na ang nagatag sa akon nga to ignite. Para nga parehosang asin makabigay lasa man sa kapwa ko mga babae para magkalasa man sanda. Yes. And I think no, if you are living no a life which is nga morally right no, nga gasunod gid ikaw no, morally correct no ang pagpangabuhi nimo no, giyahan ka gid sang Ginoo no, kag yara gid ang Ginoo no para nga mag-ubay man sa imo nga pagpangabuhi. Kay ti wala ikaw ginalapakan nga iban nga tawo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sige, Ma'am Lorly, sige, ma'am. Kag amuro, ma'am, ang very tempting gid man sa mga pariyo bala ang sitwasyon ko sa ibang kababaihan nga dira makita mo gid man sa realidad. Kaya mo na gani tungod nga hindi baskeg ang anda nga pagtuo kag wala sanda nga pangadi napaka-importante gid bay ma'am nga ang balbay di ba no, sa gospel nga ask and you will receive, di ba? Di kinahanglan mag-ask gid ikaw sa mahal nga Dios kay ti tawo lang kita nga hindi natin ra masarangan. So, nagakabagay gid nga manawagi kita sa mahal nga Dios para masarangan kag masanagan bala kay ti pariyo sa amon nga sitwasyon nga amo diyan pangabuhi nagduro ang amon kabataan. So kung wala ang giya kamal nga Dios ti ma-complicated gid ang life mo, ma'am. Yes, sakto ina no, if you're living it no sa kamot sang aton nga Ginoo no, wala gid sang imposible.
And Yes, I'm ma'am. sure no hindi lang ikaw Ma'am Lorly no ang may kaangay man sinino nga perspective or pagpati no sa kabuhi no nga kinahanglan gid iya sang guidance no sang aton nga Ginoo sa tanan naton nga ginaobra sa aton nga kabuhi. Ma'am Lorly, antes kita magpadayon no sa aton mga pag-istoryahan no, and excited ako mahibaluan no, nakita ko last time ang finished product sang ninyo no sa aton man nga dipol no. I'm so excited nga ipanabuot man ini later on sa aton nga mga tagpanamati. Magatik lang kita sang short break no, and then istoryahan naton ini nga mga finished product ninyo kag diin ini pwede mabakal sang aton man nga mga tagpalamati. Mga biyan magabalik ang programa. Bye-bye ka. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon, para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang katasan, Joanna Elena. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:47 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Babae Ka, kag ako ang inyong alagad, Marian Grace Ereniata. Sa mga ulihi mga biyan nakatune in, ang ato nga kaupod, ang ato nga bisita subong nga hapon, ang ato nga asendera gikan sa pamayasang mag-aw. Inatasun tayo ang tag-iyas ang Depol Artisanal Salt Manufacturing, si Ma'am Lorly Noblezan. Sige Ma'am Lorly, no, sa ato nga mga kauturan nga nagapamati subong nga hapon nga luyag hibaluon, no? Ano pala ang mga finished product no sang aton man nga Dipol Artisanal Salt Manufacturing kag diin ini pwede nila nga mabakal. Okay. Bali ma'am, ang amo ni gali ang amon yung mga finished product ma'am. May ara kita nga blue nga kung sa diin amo ni ang plain nga roasted sea salt, kag may ara kita nga green nga kung sa diin amo ni ang roasted with lemongrass nga sea salt, ma'am. Okay. Ang una-una, galigid, ma'am, baligin-buligan kami sang UP Visayas, ma'am, sa mga training seminar through Coastline 5023 kay Ma'am Maylin Lighed, ma'am. And then, naging-buligan kami sang DTI, especially sang aton nga provincial director kay Ma'am Dinda Tamayo, ma'am, dira sa Iloilo, of course, ma'am. Nga kung sa din ginbuligan kita through DOST, nga magkaroon ka packaging and labeling, magkaroon ka food safety training, ma'am. So, bali nag-level up ang aton nga product nga may ara na kita nga mga packaging. Tapos, ang aton gali nga lemongrass sini nga asin,
first in the Philippines, na ma'am. Nga kay isang last 2 years, nagkitanay kami sa mga fill asin dito lang sa Antique. So ako may dala akong asin. Sila wala. So praise the Lord, kaya ang gindala kong asin, ang may tanglad, ang lemongrass. So pagkita nila, so sila man mismo nagsiling na, OMG, oh my God, this is first in the Philippines. So amazing gid siya maming na may ara kita gid nga una-una kita yagali nga naka-invento balas ang with lemongrass. Yes. So nagabakal sa ato nga lemongrass amo ina ang mga restaurant. Kaya ginagamit nila pwede sa tinulang manok, sa monggo, pwede nga sa steak, sa sausage. Especially ang nagabakal sa aton si Ma'am Val Maravilla, si Sir Mindy Maravilla dira sa Molye Deli and Restaurant na ginagamit nila sa ilang mga steak kag sausage. Ma'am, paano so ginabakal nila na tag 200 pesos. Yes, Ano, sige, ma'am, padayon. Okay. So, bali din na baka nila na is 200 pesos per kilo. So, ang lemongrass sa aton nga asin, so, bali innovation ni ma'am. Kay, nakaagi kami mga 3 to 4 years, napudlayan ako mag-market sa amon asin. Kay, ano bala, high ang iya nga moisture contain. Ang nagabasta siya bala, ma'am. So, nabudlayan ako nabudlayan kami mag-market na domadis na kami that time. Especially ako kay amo na gani, hindi pa 100% nga gusto sang ako nga husband nga daw nabudlayan. So, amo na through tungod nga we have that innovative gifts. So, naka-invento kami nga magkaroon ta na ka lemongrass. So, bali sa atin kaya nga lemongrass nga asin, ma'am. Ang filtered seawater tana. Okay. Pero may extract lagi tana kang lemongrass. Kang tanglad or lemongrass. Yes. And then kung mag-roasting pagit kita, ginabot tama pagit na nakadapaw ka tanglad para nga ang aroma mabuol natin. Yes. So muray amazing kay tumanggali si Richmond Hotel. Dara ang andang mga ship ko kamo man ang si Molye Deli Restaurant kag ang Del Rayo kag ang citadines. Gintanaw nila, amo na, so, nag-ulang-ulang man ang mga ship ko, siling nila, ay, hindi kami ni kabalo, siling nila. Kaya mo na gani, dira wala mapamatudan, nga galikit ang mga babae, we have this innovative gifts. Yes. Just hold on, sa atin na purpose, wala being a woman. Yes. Ma'am, sa mga So, bali, sa ato naman yung mga ano, ma'am? Yes. Sa mga gusto magbakal, Ma'am Lourdes, nila ini pwede makita or din kanila pwede ma-message or kagtuan? Okay. Sa mga gusto magbakal, pwede ka mo PM sa amon sa ako na nga FB page, Noblisada, Asindera. Yes. Then may harap man kami nga default page sang iya sang asin. Tapos may harap kami di sa highway nga pwede mo Google Map, may ari kami di nga physical store. Daratan sang production area, kung naga-travel sila, pwede din sila, ma'am. Yeah. Tapos, pagi galing sa visit Iloilo, so, amo na ang travel tours, nag-aagi din sila, ma'am, na mag-demo, kung magbakal sang asin. So, may ara, kita dira sa DTI office nga, lapit sa Plaza Libertad. Yes. Ngayon, may sa Citadines Hotel, Richmond Hotel, sa Park-In Hotel nga lapit na sa SM City, may ara naman kita dira. Kag sa Molye Deli and Restaurant, may ara man, ma'am. Tagpila so, ini siya, ma'am? ang mga packaging, ano, ma'am? Tagpila ini siya, ma'am, ang isa? Okay. Kung diri lang sa amon sa physical store, ang amon nila, yung mga packaging is worth 120 pesos. Tapos, ang dako-dako diri is worth 150 pesos. Tapos may ara, dali kami nga sa Kawayan, bala, ma'am. Kaya kung kaysa gusto sang iban, bala nga daw ka rare, yes, or daw gusto nila bala nga raw lang siya, raw bamboo. Ang raw bamboo naman, tungod nga ginabuligan na naman ang mga local farmer. Wow. So mahal gin man ang baligya sa mga farmer. Kaya di ba no, malagis pa sila, may mga tinap-tinap. So gina-consider naman. Pero kung magbaligya kami, nag-matter man tag 350 pesos ang isa ka Kawayan.
Daw isa ka buko-buko bala. Yes. Kag makabulig na sa aton no nga mga local farmers no, hindi lang kamo ma'am no sa Dipol no, Budbud Sea Salt Manufacturing, but of course no sang aton man nga mga mangunguma no nakabulig man no, in case nga magbakal ini no ang aton man nga mga kauturan. Ma'am Lorly no, unfortunately wala na kita sa nabilin nga oras diri man sa aton nga programa, babay ka. Siguro Ma'am Lorly no, lastly na lang ang imo nga mensahe no sa mga nagapamati subong nga hapon no, especially sa mga babae nga nagapamati gid subong nga hapon, imo nga tips sa ila. Okay, ma'am. Ang una-una, ang we must pray always at the foot of our altar na kung sa diin amo ang nagahatag ka naton ka beauty, nagasustain ka natin nga beauty. Kag always ang focus kung ano bala ang gusto mo sa imo nga pangabuhi. Kag sa pamilya ang dapat naka-centered gid sa ang it must be Christ-centered. Yes. Ang bawat pamilya, kagrigyan ang pagmamahal nga to love one another. Being empowered woman, ang bilang mag-asawa, kinanlan ligyan ang to bear with one another. Accept kung ano ang kakulangan, kay ang importante ang pag-akseptar para nga makagoon ikaw. Yes. Kaya mura mong ang first nga principle, you must accept the reality para nga maka-move on ikaw. Yes. And at the same time, ang bilang asin nga kinanlan natin ang asin to preserve life, to preserve beauty, to be the salt of the earth, nga kung sa diin, bilang babae, tayo yung nagbibigay lasa sa bawat pagkainan sa ating mga pamilya, nga para tuloy-tuloy ang buhay natin para sa asenso. At dahil dito, ang buhay ay keridaus lang at sinsado tayo para sa bagong Pilipinas. Yun. Laway tayo maging daluyan ng kapayapaan sa bawat isa. Yun. With to this, God be the highest glory. Yes. With this, Ma'am Lorly, no, kami diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, no, nagkapasalamat once again, no, sa time nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas. And hopefully, hindi ini ang last time nga makaupod ka namon diri sa aton man nga pagpangalagad. Thank you so much, ma'am. Kag maayong hapon sa imo. Yes, ma'am. There you have it, mga biyan, si Ma'am Lorly Noblezana, ang ating nga zendera, ikan sa Miag-Aw Iloilo, tag-iya sa Dipol Artisanal Salt Manufacturing. Mga biyan, naluya ko emphasize ang message ni Ma'am Lorly. No? Una, mga biyan, magpangadi, always pray. Hambal ni Ma'am Lorly, no, kung nagpangadi kita, ginagiyahan kita. Kadua, mga biyan, nga abiso ni Ma'am Lorly, no, sa mga tagpalamati na to, especially sa kababaihan, mag-focus sa inyo kabuhi. No, dapat balani mo no kung ano bala ang imo nga goals sa imo nga life. Paano nimo ini malabot ang mga certain goals. And according kay Ma'am Lorly no, sa mga mag-asawa dira, bear with each other. Ako mga binodumduman ko ini no, nakapamati ako one time sa kasal no, sa nga gin-officiate sa isa no ka-alcalde. So para gipahayag niya no nga ang pagpamana o kung pagpangasawa, hindi niya kakapareho no kung magkaon ikaw sang mainit nga kanon. Pwede pa nimo yan no ipagwa sa imo nga bibig. Dapat no kung magpamana ikaw, kung magpangasawa, decidido ikaw, pag willing ikaw nga i-accept ang flaws sa imo man nga partner. So manami no ining mga life lessons bala no coming from someone with experience. So kabay pa mga binoy, madamo kita sa natun-an, kaupod si Ma'am Lorly subong nga hapon. Unfortunately no, wala nagkikita sa nabilin nga oras sa aton man nga pagpangalan. Huya ko pa salamatan sa Sir Sherwin. Hoy si Manong Andresito, may kapasama Junior. Mayong hapon man kay Ma'am Aldea Nobleza. Si Ma'am Aldea Nobleza Taros. Ikaw man sa Miag-Aw, Iloilo. Good afternoon, ma'am. Sa ako nga duwa ka tita, Lina. Sana kag kay tita yung lahat. Maayong hapon. And of course, happy birthday sa ako nga tiyo. Alfredo Divino. At syempre sa kanan nga mga nagasaulog sa ilang birthday, subong nga May 20. Happy birthday sa iyo.
Mga abyan sa liwat, madamo nga salamat sa inyo nga pag-upod sa mga hapon, sa mga naglisa sa ila radyo sa 585 AM, at sa mga nagalantaw sa ato nga Facebook Live. Good afternoon. Thank you man sa ako mga katuwang technical sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang, kag sa among transmitter, Sir Vermore Aventura. Mga abyan ako nalanggit si Marian Grace Aranyata, kag ini ang Babae Ka. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.